Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pakisabi naman po sa inyong katabi, si Kristo ang aking hari. Si Kristo ang aking hari. Yan. Pagsigawan po natin, si Kristo ang aking hari. Palakpakan po natin ang ating hari. Yes, mga kapatid ko kay Kristo, dapat talaga nating ipagsigawan si Kristo na ating hari. Isabuhay natin yan at lagi po nating sundin ang kanyang salita, ang kanyang kagustuhan, ang kanyang kautusan. Kaya po sa mga sandali sa buhay natin na hindi natin sinunod ang kagustuhan ng ating hari, hingin po natin ang kanyang kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hangganan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mo ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nang mabigong mapaglingkuran ng mga hari ng Israel ang kanyang bayan, ibinigay ng Diyos ang sarili bilang pastol at hari na nangangalaga sa kanyang kawan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon nung panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ko na inyong Diyos na Panginoon. Ako ang magiging hukom ninyo. Pagbubukurin ko ang mabubutit masasama, ang mga tupa at ang mga kambing. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ika'y may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa kaniyang muling pagkabuhay, kinilala si Jesus bilang hari ng sanlibutan, ang Panginoon sa lahat ng panahon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat
dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan. Gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-huling kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang pailalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Pagpalain ng dumarating sa ngalan ng poon natin, paghahari kanyang angkin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, 'Halikayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan.' Sasagot ang mga matuwid, 'Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom?
Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa mga diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasakot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit unsa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang saya naman natin, ang Kristong Hari, at tayo'y nandito ngayon dahil naniniwala tayo na siya nga ang ating Hari. Tanggap natin na siya nga ang ating Hari. Kaya yung kantang Christmas, Hari naway magkita-kita tayo sa susunod pang mga... Hindi naman kayo sumusunod Naya kayong kumanta ng Pasko? Hari naway magkita-kita tayo sa susunod pang mga Pasko. La 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 la. Yan. Kanta ko ulit ha. Hari naway magkita-kita tayo sa susunod pang... Hina naman. Hari naway magkita-kita tayo sa susunod pang... La 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 la. Tama na po. Jesus is our King. Kaya ngayong kanta, maalala ko agad, Hari nawa. Hari nawa. Pero ang translation, ang ibig sabihin ay sana, Sana, ganun ba yon? Hari nawa, siya nawa, sana, ganun mga wish natin. Pero that word, hari nawa, pinutol ko lang ng konti, hari now. Hari nawa, hari now. Okay? Hari, King, now, ngayon na. Hari natin, ngayon na. Now na. Wag nating hintayin pang bukas o sa makalawa. Now na. Hari, now na. Yan po ang ating Panginoon. Kay saya na tayo po ay naglilingkod sa Kanya, kay saya na matatawag tayo mga tupa niya. Dahil sabi niya dito sa Ebanghelyo, sa mga tupa, tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa at mga kambing. Sa kanan ang mga tupa, sa kaliwa ang mga kambing. Ikaw nasaan ka? Sa kanan, sa kaliwa? Ha? Sa kanan. Sinong gusto sa kanan? Nahiya pa kayo Ayaw niyo sa kaliwa? Sa kaliwa daw mga kambing. Ano bang diferensya ng kambing sa katupa?
Kumakain ba kayo ng kambing? Oh, kumakain na pala kayo ng kambing. Bakit ayaw niyo maging kambing? Anyway, mga kapatid ko kay Kristo, yan po ay challenge po sa atin, isang hamon sa atin. Saan ba tayo? Sa kanan o sa kaliwa? Tupa or kambing? Yan pong tinatawag na paghahatol po sa atin. Ano? Ang paghahatol sa atin na nasasabi natin, yung mga tupa sa kanan, sabi ng ating Panginoon, pumasok na kayo. Halik kayo, mga pinagpala ng aking Ama. At yun namang mga hindi masunurin, mga kambing sa kaliwa, anong sasabihin? Lumayo kayo sa akin, mga... Pangit ng word na ginamit, no? Mga sinumpa. No? Pag mayroong mga mukha na hindi kaayo-aya, di ba, sabihin nila, sinumpa siguro yan. No? Yung mga hindi magandang nangyari sa atin ay sinumpa siguro yan. No? So gusto natin ang blessing. Gusto natin ang sinasabi sa atin ay pinagpala tayo, we are blessed. Pero pag sinabing sinumpa, naku po, wag sana mangyari kanino man sa atin. I do not wish that for any one of us. Kaya nga po, kilalanin natin siya ang ating tunay na hari. Na ako po'y papasok sa entrance pa lang po, nakikita ko po yung mga altar servers nating pumapasok. Sabi kong ganda-ganda namang tingnan, no? Ganda-gandang tingnan, ang dami nating mga kabataan nandito ngayon, Unity Mass nila. Palakpakan pala natin ang PYM natin, Parachute Ministry natin, mga kabataan natin. At palakpakan din po natin ang ating mga altar servers, ano? Today po, ngayon po ay Unity Mass ng PYM at Unity Mass din po ng Karas ng ating altar servers. So habang po ako pumapasok, tuwang-tuwa po ako sa kanila. Nang papalapit na po ako, nandito na po ako sa tumingin lang ako ng ganon. Nakita ko ang ating Christ the King, ang kanyang image. Napakagara po, may balabal na pula, tapos yung kanyang corona, hindi lang po nilagay lang po dyan sa baba. Ganyan, napakagarang tingnan. Haring-hari talaga ang dating. Ngunit pagtingin ko po dito sa harap, ang krus, ang napagtuunan ko ng pansin. At tiningnan ko yung sarili ko, hiyang-hiya po ako. Dahil sabi ko, tingnan mo naman ang aking hari, walang saplot. Ngunit ako ang gara-gara ng aking vestments. Di po ba? Kung kayo'y tatanungin, sino ang paniniwalaan nyo dyan? Sino sa kanila yung hari? Yung hari na nandoon sa kanyang trono o yung hari na nandito sa krus? Dalawa, pareho lang naman yan, si Jesus Christ. Kaya naman, namili pa kayo. Oo. Parang nag-isip pa kayo. Opo, si Jesus Christ naman yan. Iyon, nire-remind lang tayo na siya talaga dapat yung hari natin. No? At dito nire-remind naman tayo na siya yung hari natin na hindi natin tinanggap. Hari natin na hindi natin sinunod. Kasi itong ating Kristong Hari, sa pakikinig po natin sa ating Ebanghelyo ngayon, pinapaalala po niya sa atin na siya nga yung hari natin, pero kadalasan sa buhay natin, hindi natin siya ginagalang, hindi natin siya sinusunod, hindi natin siya tinutulungan. Dahil yung Ebanghelyo po natin ngayon, nagpapaliwanag po sa atin, nagde-describe sa atin kung sino itong hari natin. Ano nga ang sabi niya? Sino yung nagugutom? Sino yung nauuhaw? Sino yung nabilanggo? Sino yung may sakit? No? Sino yung mga naghihirap? No? Kung ginawa po lahat ng ito sa mga taong ito, ginawa din kay Jesus Christ. So ibig sabihin po, kung si Kristo yung hari natin, dapat itong mga mahihirap na ito, mga may sakit, yung mga matatanda, no? Dapat we have to accept them also as our King.
Kasi kung hindi pa natin sila tinatanggap na mga hari natin, kung hindi natin sila pinaglilingkuran, ibig sabihin po, wala tayong karapatan na magsabi na si Jesus ang ating hari. Hindi po yan gawa-gawa ni Father Joel, ha? Nandito po yan sa ating ebanghelyo ngayon. At ito po yung salita ng Diyos, salita ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid ko kay Kristo, tama na. Huwag na nating gawin o gamitin ang mga mahirap sa mga pang-interest po nating kagustuhan. No? Kaninang umaga po, sabi ko, remind ko lang kayo, no? Dahil noong last Sunday before election, ang preaching ko po is about that. Kasi ang gospel po at that time is about pagmamahal sa kapwa, ano? Sabi ko, at gaano ba talaga, tunay ba talagang pagmamahal mo sa iyong kapwa? O pang-interest lang yan na love you lang, pero wala naman talaga, hindi naman talaga galing sa puso, no? So ang sabi ko, ang mga mahihirap, talagang pinupuntahan ng lahat ng mga kandidato, di ba? Oo, may pakiskis pa, no? May payakap-yakap, no? May pasabi-sabing love you, no? Pag natalo, may love you pa rin kaya? Ha? May payakap-yakap pa rin kaya kung natalo, no? So sabi naman manalo matalo, tuloy lang daw ang paglilingkod. Sana ganon, no? Sana ganon. Wag naman natin gamitin ang mga mahirap sa pang-interest lang po natin. Dapat igalang din po natin sila. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, yes, ang pagmamahal sa kanila ay dapat yung paglilingkod natin sa kanila, igalang natin sila. Hindi lang po yung sapat na sinasabi natin, nagbigay na ako ng mga dilata, nagbigay na ako ng bigas para sa mga mahihirap. No? Parang ang sabi natin yan, pinakain ko na yan sila. Tama na kaya yun? Sapat na kaya yun? Pero kadalasan, hindi natin sila ginagalang. Kadalasan po, iniiwasan pa nga na natin. Kadalasan po, inandidiri pa nga tayo sa kanila. No? So dapat, bigyan po natin sila ng tunay na respeto at paggalang. At sabi nga ng ating Panginoon, mahalin natin sila tulad ng pagmamahal natin sa ating Panginoon. Kung tinuturing natin ang ating Panginoon na ating Diyos, then paglingkuran po natin ang ating mga kapatid na sabihin natin, less fortunate natin o less privileged nating mga kapatid. Dahil sila po ay mga tao din katulad natin, nangangailangan din po sila ng tunay na pagmamahal at pag-ibig natin. Kaya po mga kapatid, tingnan natin mabuti ang sarili natin. Iwasan po natin, naggamitin natin ang ating kapwa. So, mayroon pa nga isang na very strong words na nag-comment. Sabing ganon, gusto mo pumasok sa langit? Gusto mong makarating doon? Di ba, pangarap nating lahat yan. Sabi nga daw, pag walang endorsement ng mga mahihirap, hindi ka makakapasok sa langit. At tama po yan. Tama po yan. Kung walang approval ng mga mahihirap, hindi ka makakapasok sa langit. Dahil nga sinabi ng ating Panginoon, kung anong ginawa mo to the least of your brothers, you have done it to me. Ginawa mo sa akin. Kung hindi mo ginawa sa kanila, hindi mo rin ginawa sa akin. No? So iyan po, may approval dapat ng mga mahihirap ang ating pagpasok sa langit. Kaya mga kapatid ko Kristo, iwasan po natin na gamitin natin ang mga mahirap. Igalang, irespeto po natin sila. So that's one thing. We need the favor of the poor. Masasabi nga natin ganun. Ano? At kailangan din po natin ng forgiveness ng mga mahihirap. Dahil kadalasan po, tinatrato natin sila nga parang mga aso na lamang. Ano? Kung minsan, binibigyan natin sila ng damit, binibigyan natin sila ng sapatos, pero yung mga gutay-gutay na ng mga damit, gutay-gutay na ng mga sapatos. No? Kung minsan, yung bang basura na, no, talagang basurang-basura na, yung ipapamigay natin sa ating mga kapatid. Hindi po yung paggalang, pagrespeto sa kanila. No? Igalang at irespeto din natin sila. Mahalin din po natin sila. So we need their forgiveness. No? Kailangan natin ang pagpapatawad ng ating mga kapatid. So mga kapatid, hari natin ang Diyos.
gawin natin siyang tunay na hari sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa isa't isa, lalong-lalo na po sa mga mahihirap, sa mga may sakit, sa atin pong mga kapatid na mga matatanda na. Bigyan po natin sila ng tunay na pagmamahal at maramdaman naman nila na hindi sila tao-tao lang na nandyan lang sa gilid. Kaninang umaga, na-remember ko po na akala ko hindi totoo, akala ko gawa-gawa lang. Yung may tinatawag tayong pagpag, di ba? Yung pagpag, kuminsan, ang alam ko kasi pagpag, galing ng cemetery, no? Paglilibing, magpagpag daw. So, marami sa atin pumunta sa Jollibee, pumupunta sa McDonald's, o kung saan pang mga magagarang kainan. Nakaugalian natin yung mga Pilipino na gawin yung pagpag na iyan. Pero there is one pagpag which has another meaning at hindi ko akalain na totoo ito. Alam niyo siguro yun, sinasabi ko yung mga pagkain na sa basura. Opo, yung mga pagkain na sa basura, kinukuha ng mga sinatawag nating scavengers, pagkatapos hinuhugasan, niluluto, binebenta. At talagang mabenta daw. No? So iniisip ko lang, tama ba to? Tao pa ba itong kumakain nito? Kung minsan o kadalasan po sa bahay natin, ang dami nating reklamo sa mga pagkain natin, di po ba? Pero ito mga tao na ito, yung mga pagkain na galing na sa basurahan, niluluto ulit. Fiesta po para sa kapatid nating mga mahihirap. Tao pa ba ito? Ito pa ba masasabi nating taong katulad natin? Kaya po, tinitingnan ko lang yung video na yun at naano ko sa sarili ko, ano bang pwede nating gawin? Ano bang pwede nating maitulong sa ating mga kapatid na ito? At yan po ay hamon sa atin lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga Katoliko. So, to celebrate this Kristong Hari, mga kapatid ko kay Kristo, let us be honest with ourselves, At dapat gawin na rin natin ang nararapat sa ating kapwa. Pag-uwi natin, halimbawa, may makita tayo mga naghihirap, bigyan naman po natin sila ng tunay na paggalang, tunay na respeto. At kung ano man po ang maitulong natin, huwag po nating ipagkait sa kanila. At sana po, pag nagbigay tayo, magbigay naman tayo ng may kasiyahan. Hindi yung nagbibigay tayo na parang nagbibigay tayo sa mga aso, nagbibigay tayo o kung kanino na lang. Bigyan po natin sila ng pagmamahal na tunay. Iyan po ang kautusan ng ating Panginoon at iyan po ay dapat nating isabuhay sa araw-araw. Si Kristo ay ating Hari. Mahalin natin siya sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ko sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak na Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroonan na mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo sa Ama upang matularan natin si Jesus, ang Hari ng Sanlibutan, sa kanyang paglilingkod sa lahat ng tao nang walang itinatanggi. Sa bawat kahilingan po ating itutugon, O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Maging masigla nawa ang mga pastol ng simbahan upang buong galak nilang sundan si Kristong Hari at mabuting pastol na siyang nangangalaga sa mga mahihina, naghahanap sa mga nawawala at nagbubuklod sa kanyang kawan. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Iwaksinawa ng mga namumuno sa pamahalaan at pamayanan ang mga personal na interes at kasakiman upang makita nila si Kristo sa mga aba, naapi at mga nalululong sa droga at iba pang masamang bisyo. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaroon nawa ng kapayapaan sa pagitan ng mga bansa at itaguyod ng mga ito ang pagkakaisa at pagtutulungan. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Magbigay nawa ng tulong at pagkalinga ang bawat pamayanan, ang mga nagdurusa dahil sa sakit, emosyonal man o pisikal, mga nagugutom at mga biktima ng karahasan. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloyin mo ang lahat ng mga yumao sa kaharian mo, O Diyos, kung saan makikibahagi sila sa iyong kalwalhatian magpakailanman. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Dinggin mo ang aming mga panalangin, dakilang Ama, upang mamuhay kami bilang mga tapat mong tagasunod na nagpapahayag ng inyong anak bilang nag-iisang Panginoon at Hari sa pamamagitan ng paglilingkod namin sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panalangin sa pagbabalik handog. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking pag-aalay. Hindi ito abuloy dahil hindi kayo pulubi. Hindi ito kontribusyon dahil hindi kayo nangangailangan. Hindi ito sobra lamang na natira para ialay sa iyo. Itong pagbabalik handog ay aking pagkilala sa iyong kagandahang loob, aking pagmamahal. Sapagkat nagkaroon ako ay dahil ipinagkaloob mo sa akin. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay, sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak na way magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanyang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos. Siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat, upang buhay mo'y sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian sa inyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Amen.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay umihari, sa hili ay ihari, bilang pagkain inumin, bilang sasaluhan natin, hanggang sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos at nakabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin naman ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, yung tunay po at totoo na galing sa puso, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Siya po ang ating Hari, ang ating Panginoong Heso Kristo. Siya po ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salitang lamang ay gagaling na ako. Makadudulog na po ang lahat ng mga nakahandang tumanggap ng banal na komunyon.
return to me on the day that I go from the snares of the dark. O Lord, save my life, be my strength. Gracious is the Lord and just, our God is mercy, rest to the weary. Return my soul to the Lord our God, who ministers the way. I love the Lord. I love the Lord. He is filled with compassion. Return to me on the day that I go from the snares of the dark. Oh Lord, save my life, be my strength. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisa niya makapamuhay sa kaharian sa langit, magpakailanman, pakundangan sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa ilang paalala. Patuloy po ang panawagan ng ating simbahan upang ating suportahan ang ating programa. Tulong tayo maging kamay ni Kristo para kay Kristo, kung saan ang lahat ay hinihikayat o inaanyayahan na mag-alay sa ating mga banal na misa ng canned goods, noodles, kape, asukal at iba pa, o kaya ay cash assistance. Maaari rin po ninyo itong dalhin sa ating opisina. Layunin ng programang ito na tayo ay makapagbahagi ng pamaskong handog. Sa taong ito, atin pong mabibigyan pamaskong handog ang mga nangangailangan na naglilingkod sa ating simbahan. Ang imahe ng ating amang si San Agustin, San Ezequiel Moreno at ang ating patrona Birhen ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay ng tundo ay mabibili pa rin sa ating mga secular Agustinian Recollect Fraternity. At ang ating raffle for a cause ay ginawa po ang consolation draw kaninang umaga ng alas 8. Ang susunod ay sa December 10 at December 15. Ang grand raffle draw naman ay gagawin sa December 24 sa bisperas ng Kapaskuhan. Ang inyong ticket ay maaaring manalo ng ating grand prize na nagkakahalaga ng 50,000 pesos o kaya naman ay first prize na Honduras 6.5 cubic feet refrigerator, second prize 43 inches Skyward Smart TV at third prize na Honduras 7.5 kilogram automatic washing machine. Para sa mga wala pa pong ticket, maaari po kayo makabili sa lamesa sa harapan ng ating simbahan. Sa darating po na Miyerkules, November 29, sa alas 6 ng gabi, atin pong isasagawa ang Red Wednesday, kung saan ang ating misa ay patungkol sa mga Kristiyanong pinag-uusig na ang iba ay naging martir na po at ang pag-usig sa ating simbahan. Pinapaalalahanan ang lahat na magsisimba sa Miyerkules na tayo po ay magsuot ng kulay pulang damit at magdala ng kandila. Tawagin po natin ngayon si Sister para sa pasasalamat sa mga sponsor sa ating nobena sa karangalan ng Kristong Hari. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa ngalan po ng ating mga kaparian,
si Father Joel Berrialuel, Father Dennis Castillo, Father James Bumangabang, at ang pamunuan ng PPC. Ang apostolado ng panalangin ay buong pusong nagpapasalamat sa walang humpay at taus-puso naming pasasalamat sa Panginoon sa ipinagkaloob sa araw na ito upang ipagdiwang ang dakilang kapistahan ang pagiging hari ng sanlibutan sa mga na hari nating lahat. Sa mga organisasyon, mga ministries, na aming nakasama sa 9 na araw na nobena hanggang sa ngayon, sa lahat ng mga nag-alay at sponsors sa ating banal na misa, sa patuloy na suporta at pakikiisa po ninyo sa amin, maraming salamat po. Ganon din sa lahat ng mga tumulong sa amin, sa suporta sa aming kaparian, maraming salamat po. Bahala na po ang ating Kristong Hari ang magbalik sa inyo ng biyaya, siksik, liglig at umaapaw. At ganun din maraming salamat sa ating punong salibrante na si Father Joel Berrialuel. Maraming salamat po. Salamat po. Pagkatapos po ng ating banal na misa, ang banal na sakramento ay ating pong iliikot o ipoprosisyon sa lugar na nasasakupan ng ating simbahan. At sa darating din po na Miyerkules ay sisimulan po ang nobena sa karangalan ng Immaculate Conception. Ngayon po ay magkakaroon tayo ng exposition in preparation for our procession, no? Si Kristo po na hari, pero ang atin pong ipoprosesyon ang kanyang katawan na ito'y tinatanggap natin tuwing nagsisimba po tayo. Siya po ang ating hari na bumubusog sa atin sa lahat ng pagkakataon na kailangan natin siya. Lumuhod po ang lahat. Salutaris hostia, quae celi pandis ostium, ela premum hostilia, darobur panalangin na paghahandog sa sangkatauhan kay Kristong Hari. Tayong lahat. Katamis-tamisang Jesus, mananakop ng sangkatauhan. Tingnan mo kami nagpapatirapa ng buong kakumbabaan sa harap ng iyong altar. Kami ay iyo at ibig namin maging iyo, upang mabuhay na nakikisang mahigpit sa iyo. Kaming lahat ay nag-aalay ng sarili sa araw na ito, sa iyong kamahal-mahalang puso. Sa katunayan, hindi ka nakikilala ng marami at pinagwawalang halaga ng iyong mga utos. Umawaing Jesus, mahabag ka sa kanila at akitin mo silang lahat sa iyong mahal na puso. O Panginoon, maghari ka, hindi lang sa mga tapat mong mga anak
na kailanman ay hindi lumayo sa iyo, kundi naman sa mga libughang humiwalay sa iyo. Gawin mo na madali silang bumalik sa bahay ng Ama upang huwag mamatay sa gutom at kahirapan. Maging hari ka sa kanila na dahilan sa udyok ng kamalian at ng espiritu na pagsasamaan ng loob ay mamumuhay ng hiwalay sa iyo. Ibalik mo sila sa dalampasigan ng katotohanan at pagkakaisa sa panampalataya upang sa madaling panahon ay maging isa lamang ang kawan sa pamamahala ng iisang pastol. Panginoon, pagkalooban mo ang iyong simbahan ng katatagan at kalayaang matibay. Igawad mo sa lahat ng bansa ang katahimikan at kaayusan. Gawin mong sa bawat panig at sulok ng daigdig, isang tinig ang marinig. Purihin ang pusong mahal ni Jesus, pinagmulan ng ating kaligtasan. Sa Kanya ang papuri at karangalan. Amen. Sa sakramento